Yun, no? Yan. Magandang gabi, mga kamukil, no? Inabot na tayo ng gabi. Yan. So, time check tayo, mga kamukil. Alas 7, pasado, no? Bali, nag-overtime ako dito sa Tagong project, mga kamukil, no? Itong paggawa ng kwarto, no? Dito sa kapilang bahay. Okay, update tayo, mga kamukil, dito. Papaabot din tayo ng kaalaman, mga kamukil, sa studying, no? Okay, itong pag-i-studying. Kapag ang gagawin natin, mga kamukil, ay yung partition ng ating mga kwarto o ano mga klaseng partition gagawin natin, yari ito sa hardiplex, siyempre gagamit tayo ng metal stud, no? Ito yung papaabot natin dagdag kaalaman sa inyo, mga kamukil. Kahapon, mga kamukil, pagpunta ko dito, meron pa yung mga tiles na umaangat, di ba? Kung napapansin nyo, mga kamukil, ang linis, di ba? Ng inanuhan nila ng tiles. Pansinin nyo, mga kamukil, mga nangyayari dito. Alam nyo na ako, mga kamukil, kung ano yung dahilan kung bakit umaangat yung mga tiles na yun. Ito, kitang kita na. Right, so ngayon tinatanggalan natin yung mga tiles. Yung natitira, yung nalang nandun, pinatigil ko muna kasi panghuli na dyan, mga kamukil. Importante ito. So ngayon, mga kamukil, sa pagpapartition gamit ay studding, tapos walling natin ay harditex o smart board man yan. Meron tayong dalawang klaseng spacing nito, mga kamukil. Yung patayo natin ng mga studding, iba din yung pabalagbag, no? Meron tayong tagdadalawang klase na ginagamit nito. Pati rin sa pag-joint, mga kamukil, ng ating mga dugtungan. Ayan, meron din yan dalawang klase. O iwan ko lang sa iba, basta sa akin, mga kamukil, meron akong dalawang klase sa pag ano nyan, lagay ng bridging. Okay, kung kwarto yung ating gagawin, mga kamukil, gamit ito. Ang importante nito, mga kamukil, pinakauna, kahit anumang larangan ng construction, basta gagawin, pupurmahin, layouting, mga kamukil, yung pinaka-importante. Unang gagawin natin, yung hulog, yung tuwid niya, papunta doon. Tapos, yung squareness niya, mga kamukil, yung iskwala. Dito, sa pinaka-corner tayo magkukuha ng iskwala na yan. And then, pagka nakuha na natin yung iskwala, mga kamukil, dapat yung guhit niya ng iskwala natin dyan, mga kamukil, yun yung guhit ng hulog natin dito. So mauunat dito tayo sa paghulog. Tapos iskwalahin natin dyan gamit tayo ng mga tiles o anumang klaseng pang iskwala natin, no? Basta iskwalado lang. Mas mahaba, mga kamukil, yung ating gagamitin pang iskwala is mas maganda, mga kamukil, no? Yan ay kung mano-mano lang. Pero kung meron naman kayong mga laser light, mga kamukil, mga laser level, yan, madali na lang po yan para sa kanila, no? So mano-mano itong sa ating mga manual, yung ating ituturo dito. Ngayon, pagka kita tayo, mga kamukil, pagka nakuha nyo na yung squareness, mga kamukil, pinaka-importante, meron tayong guide na susundin. So ano yung mga guide na pwede natin gawin kapag wala tayong laser level? Unang-una, mga kamukil, tansi. So, pakuan natin yung tansi, yung saan yung guhit na nag-squareness natin, batakin natin dun sa kabila. So yung tansi, mga kamukil, pag nagdidikit tayo ng metal stud dyan sa pinaka-flooring, ang magiging base ng ating pag-i-studying. So yun na lang yung ating susundan, yung tansi na yun, no? Para matuwid siya. Ibig sabihin, yung tansi na yun sinunod natin, so matuwid yung ating layout kasi squareness yung ating sinusundan. So pagdating naman sa patayo, mga kamukil, kunin nyo lang yung pinakahulog nya, dikit nyo lang yung metal stud. So yun na, sundin nyo lang yung pwede nyo guhitan sa gilid, tapos tapatan nyo lang yung metal stud nyo na sunod siya sa guhit dyan. So, yun na yung pinaka hulog niya. Alright, so ngayon, mga kamukil, dito tayo. Paano ba ito pag mag-lock na tayo, and then una yung spacing nito, yan, ang bawat nakatype na bakal, ano yung mga spacing nya. So una, mga kamukil, pwede tayong gumamit ng 16 inches dito. Mula dito 16 inches, 16 inches. Apat na patayo, mga kamukil, siguraduhin nyo yung guhit natin dyan napagitna to. Yung purpose natin dyan, mga kamukil, yung pag-joint natin, kasi ito yung lapad ng ating ididikit dito na hardiplex, no? 122 to dito, mga kamukil, sa kalahati. So kung masunod yung 122 na yan, paglapat din natin dito, may pang-re-rebitan pa tayo sa kabila. So kaya importante, mga kamukil, itong 1, 2, 3, 4, pang-apat na 16 inches, mga kamukil, is yun yung talagang makukuha nyo yung hulog. Okay? Para hindi mangyayari yung
dito makapag-rivets ka pa ngayon. Pagdating doon sa baba, yung ididikit natin na hardiplex na kasunod niya, hindi na tayo makapag-rivets doon dahil pumasok na itong ano natin. So yun yung iniiwasan natin dyan, kaya kailangan nasa gitna talaga yung 122 makukuha natin na nasa gitna siya. Okay, and then pangalawang spacing niya mga kamukil, meron tayong tinatawag na 61 by 61 kasi 122 yung isang plywood, di ba? 161 bawat isang sukat niya. So ngayon, yung disadvantage naman kapag 161 lagi tayo mga kamukil, yan ay ginagamit ko lamang kapag hindi masyadong madidisturbo. Gaya nito mga kamukil, sala siya. So maaring lalagyan yan ng couch dyan. May mga bata na higa-higa, si sir, si ma'am, hindi maiwasan. Baka maano mga kamukil, mabiyak. So kaya ginagamit ko yung 61 by 61 mga kamukil, doon lang sa mga hindi masyadong disturbo na parte sa bahay. Okay, so ngayon mga kamukil, itong ginamit ko 16 by 16 yung habol ko dito mga kamukil, 16 inches mga kamukil yung habol ko dito para mas matibay yung ating hardiplex na ilalagay dito. 4.5 yung gamit na hardiplex dito mga smartboard mga kamukil, makapal na yon, pero mas pinatibay ko pa siya sa pamamagitan ng pag-iksi ng ating mga studding. Yan, di ba? Pag malapit yung studding natin, ibig sabihin matibay din siya kasi kukunting agwat lang ang walang laman. So 4.5 yun nandito. So kahit na madaganan ng bata, hindi siya mabibiyak. Iba kasi sa 61 by 61 mga kamukil, itong isa wala na to dito, open na to, no? So hanggang dito ka naman pwedeng makapag-rivet. So ang laki ng posibilidad na mabiyak to kasi walang pipigil dito, di ba? So ano pa ba? Kaya ito naging 16 by 16 ako dito mga kamukil, kasi nasa sala to, pinakasala. O dagan-dagan naman to, hindi siya mabibiyak. O yun lang yung pinaka importante, yung dalawang spacing na makikita natin dito. Itong patayo 60 by 60, 61 by 61. Ito naman 16 inches yung isa, yung pangalawa. Right? So ngayon, pag nagsusukat naman kayo ng mga kamukil, nagsusukat kayo nitong bridging natin. Yung iba madalas makikita nyo yung special cut nasa taas, diba? Nasa taas siya. So sa akin mga kamukil, baliktad din, nasa baba yung special cut kasi madalas mga kamukil mahirap magsukat ito, lalo na kalimitan sa atin. Para mas masiguro natin, isasalpak yung dito, aktwala ng mga kamukil, yung mga ritaso-ritaso na lang yung gagamitin natin. Salpak yung ritaso dito, tapos guhitan na lang dito sa baba. Yan, guhitan na lang dito. Tapos dito din sa kabila. So yun yung guguhitan rin, ikakat. Diba? Yun yung madalas. So para kung ganyan yung klaseng pagka-diskarte mga kamukil, mas mainam na sa baba tayo mag-special cut. Kasi hindi mangangala yung kamay natin. Madali siyang trabahuin kasi nasa baba lang tayo. So ito mga kamukil, yung buo ko talaga, sagad hanggang kisame. Yan, sagad hanggang kisame siya. Total itong kisame natin, ang align to ng maayos. So dikit na dikit yung dito, hardiplex. Diyan natin malalaman mga kamukil kung na-align ba masyado itong ceiling natin, di ba? So kapag ka may part dito na nga, hindi siya lumalapat lahat, ibig sabihin may kunting sablay yung alignment ng ating kisame. So ngayon, dito naman mga kamukil, sa pagdugtong, itong pagdugtong na to, ito talaga yung gawian ko mga kamukil. Pero meron akong dalawang klaseng papakita sa inyo. Ito, meron din dito. So ano yung makukuha ang disadvantage natin dito at advantage sa ganitong klaseng pagka-lock? Ayan, versus ganito. Unahin natin to mga kamukil. Yung makukuha nating advantage nito, matibay to. Kasi naka-pull lock tayo dito. Ayan. Kita nyo ba yan? Nakalock din tayo dyan. So napakatibay nito. So yung disadvantage naman nito mga kamukil, magastos sa rivets to. Kasi una-una magre-rivets ka pa dito, tapos magre-rivets ka pa dito, diba? Magastos sa rivets to. So ngayon dito naman tayo. Yung advantage na makukuha natin dito mga kamukil, una, tibay din, no? Kasi ito mga kamukil, ayan, ni-rivets ko siya dito, tapos may lock pa siya dyan. Matibay din to mga kamukil na diskarte, no? Yung una natin makukuha ang advantage dito. So pangalawang advantage makukuha natin, mas tipid tayo sa rivets, diba? Mas tipid tayo sa rivets. Kasi kung dito mga kamukil, i-compare natin dito, isa, pwede nating i-rivets isa, sa kabila, dalawa, tapos dalawa din dito, apat. Compare mo dito mga kamukil, isa, dalawa, tatlo.
So, tatlo lang yung magagamit na rivets dito mga kamukil, blind rivet. So, yun yung makukuha nating advantage. So, yung disadvantage, wala akong nakikitang disadvantage nito mga kamukil pala. Wala, no? Kasi unang-una mas madali ito kaysa dito. Ito, yupi mo pa to, ikakat pa dito. At tapos dito, sukatin mo na lang to dito, hanggang dito. Mula ka dito hanggang dito. Tapos guhitan mo yung dito, pinakaano niya. Kung ano yung lapad ng ating, ito kasi 1.5 by 3 to mga kamukil yung lapad nito. So, yun yung kukunin mo. So, yan lang mga kamukil, yung aking mapapaabot na video ngayong araw sa inyo. At ito na yung update natin sa Tagum project mga kamukil. Ayan, nakapagsiling na tayo. Ayan. At yung mga linya ng ilaw, ito na. Pinlight to lahat dito mga kamukil, 4. Ayan, papunta doon. So, ito yung magiging hidden cove. Parang hidden cove to mga kamukil. Kasi dito, may cove light din ilalagay natin. Pero, strip light yung ano dito. Nasa dito siya haharap yung strip light. So, pag titingnan to dito, magiging hidden to. Parang hidden. Tapos, yung mga electrical natin. Ayan na. Na-sit up na yan. So, yung may tubular nakikita nyo. Dyan yung pinaka-partition nila, ma'am. Yung partition dito, sa kusina at sa sala. Yun yung magiging TV console na ano. Iikot siya mga kamukil. Iikot siya, no? Pwede siyang paikutin, no? Kapag dito kayo nasa sala kayong magpamilya, so pwedeng iharap dito yung TV. Kapag kumakain naman kayo, gusto nyo manood ng TV while eating, ikot nyo lang yung TV paharap doon sa kusina. So yun po yung magiging schedule natin dyan. So kaya lahat ng exterior design dito mga kamukil, ako yung babanat. Pati din sa Davao, no? Ako yung babanat. Although may nasilip naman ako mga kamukil na pwede ko nang mapagkatiwalaan sa mga exterior design. So isasama ko siya sa aking pagtrabaho dito mga kamukil at titingnan ko yung diskarte niya, no? So kung papasok sa panlasa natin, pwede na nating ipagkatiwala sa kanya, no? Iiwanan lang natin siya ng mga layout, plano. Siya na yung bahala. Right, so yan lang mga kamukil. Ako'y uwi pa ng Davao, no? Umuulan na. Thank you mga kamukil.